Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction news dito sa ating napaluha sa payag ni Nicanor. Si Senator Bato de la Rosa sa harap ng mga pulis habang nasa kasagsagan ng hearing. Senator Bato de la Rosa, masama ang loob sa mga pulis at napaluha sa payag ni Mang Nicanor. At panoorin po natin ang buong detalye. May tanong si Senator Risa. Pakisagot Salamat lang, ha? kayo, Mr. Chair. Thank you, thank you. Sir Nicanor, Yes. muli po at kulang yung paulit-ulit pero nakikiramay po talaga yung aming komite sa inyong buong pamilya sa sinapit po ni Jemboy. Gaya po ng kasasabi lang ni Jessa, mapatotohanan nyo rin po ba yung mga ulat na makalipas ng 3 oras pa, kayo pa ang sumisid at kayo pa po ang nakarecover sa katawan ni Jemboy? Yes po, madam. Sir Nicanor, pala ilang taon na po kayo? 58 na po. Your Honor. 58. Mas matanda pa po kayo sa mga active duty na PNP. Yes po. Pero kayo po nakasisid po kayo? Hindi ko naman po tatanungin na sinisid si Jimboy. Ang nang pinapako lang po siya. Naglakad po ako sa ibabaw ng putek. Gamit ko po yung styrofoam pong, Your Honor. Yung po ginawa kong pamamaraan para makalakad po ako sa burak. Your Grabe. Honor. Eh kung sisisid ako, dahil yung karet po ng ilog, malakas pa ako eh. Di ko alam, pag sisid ko, di ko alam kung saan ako pupulutin. Ganun po, Your Honor. So gumawa po kayo ng paraan dahil malakas po yung kuryente ng tubig at nag-aalala po kayo na baka kung saan matangay si Jemboy. Ngayong August, Alright, yan na, subaybayan po natin. 29 centavos Ito yung pamamaril ng mga pulis kay So Jemboy. sa bandang burak nyo pa po siya na-recover yung katawan niya. Doon po din sa, Your Honor, yung pinangyarihan ng krimen doon din po. Yes, Mr. Chair. Manong Nicanor. Yes po, Your Nick, yung na-recoveran mo sa katawan ni Jimboy ba ay doon mismo sa tinalunan niya kung saan siya yung doon nakapark yung bangka at doon siya tumalon. The same spot ba doon mo siya nakuha? Your Honor, hindi ko po alam kasi kung dumating po ako doon tapos na yung mga shooting incident. Alas 3 na po ako ng hapon ng nakarating din sa pinangyarihan ng krimen na yan, Your Honor. Kaya nga, parang, Ang di nakipatay ba? ko lang po dyan. Ang nakipatay Malawak. Malawak Laging yun ba? patay Paano mo tinatansya na dito ko makita yung pamangkin ko? Paano ka nag-decide na doon ka maghanap? Your Honor, ang naging patayan ko dyan. Pamangkin niya pala si Jemboy. Pero mahal na mahal neto ng tiyuhi niya. At pati burak ay nilusom para masagip lang si Jemboy kung saan patungo at para makuha. Ang ginawa kong basya, yung mga ayon sa mga narinig ko sa mga nakasaksi, yun po naging basya ko po doon, Your Honor. Okay, salamat. So gaano ka lalim na yung tubig na sinisid mo sa panahon na yun? Yung dumating po ako, pero mataas po talaga ang tubig, alis. Kung lampas tao po. Lampas tao? Po. Pero nung lumusok po ako ng 4 p.m. po, alos gabero ko na lang eh. Pero nung napapagdi sa katawan ko, pag nakaapa ka ng putik, yung burak ba? Okay, so bumaba na yung tubig sa mga bandang bewang. Okay po. Okay, thank you, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Sir Nicanor, nabanggit rin po na may nakita kayong basyo ng bala sa bangka. Tama po ba yon? Yes po, Your Honor. Pwede nyo bang ikwento paano nyo nakita yon? August 11 po, yung araw na kinakapanayam ako ng reporter notebook, Your Honor. Ngayon, pinakit po ako sa bangka ng reporter para maghanap kung may
tama ho ba yung bala yung bangka? Kanina nga po, Sir Nicanor, sabi ni Sunny Boy, may tama daw ng bala sa tolda. Nakita nyo rin po ba yon? Hindi po part po ng bangka yung kasi yung tolda po yung nakasabi po yun para maging pahingahan lang po ng ano eh, ng mga tao doon. Silungan ba? Silungan. Opo. So, sa araw ng August 11, nung sumampa kayo sa bangka, nakatiklop na po yung toldang yon. Opo, nakita ko na po, tiklop na po. Tapos, pero may nakita ba kayong tama ng bala sa ibang parte ng bangka? Wala po, wala po. Yun po yung nasabi ko sa yung mga reporter ng ano. Sige po. Pakikwento kung paano nyo nahanap yung sinasabing basyon ng bala sa bangka. Yung araw na po pinakapanyan po ako ng reporter notebook. Hinihila po namin yung bangka, hindi namin mahila kasi po, sayad na po yung bangka. Gusto na rin kasi makakyat yung ano, kasi yung may-ari naman po ng bangka, willing po ako umakyat sa bangka niya dahil yung nangyari kay Jimbo, yung ados, wala na po total nakakakyat yung sa bangka na yan. Ngayon ako, bilang takuhan ng bangka na yan, ako pong binibigyan ng may-ari na makakit sa bangka dahil sabi nga nung may-ari, Nick, pinapaalis siya ang bangka niya dahil na ano, sabi nga nung may-ari, hindi, gusto lang, sangayin nga akong para maimbestigan yung bangka niya. Yung pong, kaya yun ang naging, ano ko sa bangka niya, yung sinabi ng may-ari ng bangka. So, nung kumuha po ako ng boya para masakyan ko, para makalapit po ako makasampa po ako sa bangka na yan. Para sa siguro mga 7 metro ang layo, nakakuha akong masasakyan para makalapit po ako sa bangka. Yung araw na yun. Then, nung nakasampa na po ako, habang nakatutok sa aking camera ng reporter's notebook, naghahanap ako sa ulan ng bangka, palakad-lakad. Naghahanap ako, hanggang sa sumisilip po sa may parka ng bangka. Sa bandang gitna po, nung kinuha ko po yung lalagyan namin ng yelo, ng ice, yung ulan na tinayo ko po, nakita ko po yun doon, sa may malapit po sa may batangan ng bangka, sa may bandang gitna po. Hindi po sa ilalim po ng bangka ako nakakuha yung bala niya, kundi sa may lapag po mismo. Doon sa may pinakatalapa po ng bangka. Nakasiksi po. Pakiulit yung last na sinabi mo. Hindi ko masyado nakuha. Pakiulit. Alright, yan subaybayan po natin. At ito ay isang panayam dito sa pagbamaril kay Jemboy. Yung time na lumakit nga po ako, Your Honor, yung lalagyan po namin ng yelo, nakatimba po yun eh. Tinaas ko po yun. May bandang batangan. Then, nakita ko po din yung bala, may talapi po ng bangka. Yung bagang pinakabarandila po ng bangka. Kaya ang tawag po namin doon, talapi. Then, malapit din po sa may batangan po ng bangka. Doon ko po na silaya yung basi ng bala. So, ang ginawa mo, pinulot mo. Yes po. Isa lang nakita mong bala doon. Opo, Isa lang? Oo, kasi nakita ko, may tama siya may bakit siya firing pin siya Tapos kanino mo binigay? Kay Sir Galvez po, Your Honor. Kasi Sino? po, kaya ko po binigay kay Sir Galvez, kasi po, lumapit po sa akin yung lino ng anak ko. Nagtiwala po ko sa kanya, pulis din po siya. Kaya kay Sir Galvez po binigay dahil alam ko, tumulog ako, si Galvez ang may hawak ng kaso ni Jimboy. Kaya doon ko po naibigay sa kanya. Thank you. So, Galvez, ikaw binigyan. Thank you. Sige, tuloy mo. Sir Nicanor, nahanap nyo yung bala dun sa may lalagyan nyo ng yelo at nakita nyo yung tama kung saan pumasok yung bala. Saan yung tama nung bala na baka yun yung basyon niya, no? Saan yung tama nung bala? Sa ilalim, sa gitna, o sa ibabaw ng bangka? Ma'am, correction lang po. Hindi ko po nakakuha yung bala sa may loob po ng lalagyan ng yelo. Nakakuha ko po dyan
Sa may lapag po ng mismo ng bangka, yung pinakabasyo ng bala. Sa may labas ng bangka. Lapag po, sa lapag po. Sorry, sa lapag ng bangka. Oo, nakasahig. Parang sahig. Hindi po, Sahig. tabla po yun eh, tabla. Parang dagarag po yun eh. Tabla po yun Sa- eh. Mga So, pinagtutugtog na plywood. Literally, loob ng bangka. Okay. Hindi po sa loob. Tuloy. Hindi sa loob, sa sahig. Opo, sa Kumbaga yung, nakasahig po ng yung bangka. tinayuan ni na Jemboy at Sunny Boy, yun yung lapag na sinasabi nyo? Ang pinagdaanan nila Game Boy, medyo mga isang metro pa layo. Isang metro pa layo sa nakuha lang. Yan yung sinasabi nilang butas, yun ang limasan namin ng tubig. Di katabi na naman yung makina na po yun eh. Makina na po katabi na yun. So yung tama ng bala, kung sa may makina na, yung kung saan nililinis, tinatanggal yung tubig, medyo mababa sa bangka. Kumbaga yung parte ng bangka na, lalo na pag mataas ang tubig, lulubog siya sa tubig. Senator Risa. Yes, mukhang- Mr. Chair. Mukhang sinabi niya kayo na walang tama ang bangka. Ah. So walang tama. Basyo lang yun, empty shell yung nakita niya doon. So no, Nick, imagine mo yung bangka, mahaba ang bangka, di ba? Yan po mga 8 meters po yun. Okay, mahaba. Opo. Kung mahaba ang bangka, saan porsyon ng bangka mo napulot yung empty shell? Sa dulo, sa likuran, sa atras, o sa gitna ng bangka, o malapit sa makina, o whatever. Kung mahaba ang bangka, sa gitna, sa forward, sa harapan, o sa likuran? Sa mana? Bandang gitna po, Your Honor, bandang gitna. Bandang gitna. Oh, yes po, Your Honor. Thank you. Salamat, Sir Nicanor. Tapos, at kaya ba na dun, na yun yung bangkang nililinis ni na Jemboy at Sunny Boy dahil tauhan pala kayo nung bangkang iyon. Kaya yun po yung nililinis nilang bangka. Almost 10 years po akong taon niya, ako po yung team ng bangka niya. Okay po. At may nakita nga po ako sa yung pinagana nila Jimboy at Sunny Boy, may nakita po akong bakas ng dugo doon na ano. Yan, Sir Nicanor. Yan na nga yung gusto kong sunod na itanong sa inyo. Ano po yung estado ng bangka nung sumampa kayo doon pagkatapos ng pangyayari? Kasi nabalitaan nga po namin, totoo po ba may dugo sa bangka? Doon po sa na Jimboy tsaka ni Sunny Boy. Sa may bago din po. Mr. Chair, ito po yung pinapakita nating mga letrato ng dugo sa bangka. Saang parte ng bangka ito, Sir Nicanor, itong mga photos na ito? Yan din po sa may pula na yan, Your Honor. Yan din sa Yan pala yung sinasabi kanina ni Saniboy na butas. Siguro, Butas na bangka. Yan yung butas na yan siguro. yan nga, Mr. Chair. Ito yan, Sir Nicanor, yung butas ng bangka na sinasabi ni Sunny Boy kanina. Your Honor, yung butas ng bangka niya, kumbaga yan, pinaka-apartment ng bangka, bodega po yan eh. Yan po, kumukuha ng tubig, itatapon sa labas ng bangka sa ibabaw. Yan po kukuha ng tubig, then tatapon po sa ilog dagat. Opo, ito po yung nililinis ni na Sunny Boy at Jemboy nung araw na yon. Opo. So, anong naiisip nyo nung nakita nyo una nyong nakita itong dugo sa may butas? So, ibig sabihin po ba, dun pa lang sa bangka, nabaril na po si Jemboy? Di ka po masasabi yan, Your Honor, kasi totally talaga, sir po sa insidente ng baril na dyan, wala po. Senator Risa, Yes, Mr. Chair. saan mo nakuha itong picture na ito? Sa isang residente po dun sa area, Mr. Chair, pinadala po sa pamilya, sa mga abogado. Okay, Captain Arabijo at saka Sergeant Galvez. Bakit wala kayong picture na ganito? Kayo nag-imbestiga, di ba? Yes, Your Honor. May picture kayo niyan? May Wala dugo po. na yan? Gabi po kasi nung nag-respond kami. Ha? Gabi na po yun, alas 5, umabot po ng gabi. Kaya di po kami nakaakyat dyan sa bangka. Yung Foko. mga nag-process po. Foko, kayo ang nag-imbestiga. Wala kayo nakita nito? Yes, sir. Dumating po kami, sir, sa crime scene is 8:50 na po ng gabi. Okay, then 50.
Negative po sir, kasi during that time sir, umuulan po talaga. So, Malakas po ulan sir, negative. hindi nyo nakita ito? Negative po sir. Scene of the crime operation. So, dapat Dapat meron nakuha yan. ninyo ito kung talagang seryoso yung pag-imbestiga ninyo. Kung makikita niyo po sir, yung sa pictures, maaga pa po yan. Maliwanag nga. po. Granting maaga at gabi. Mawawala pala yung dugo na yan pag gabi na. Kung hindi hugasan yan, hindi may mawala. Your Honor, with due respect po ulit, Ha? sabi nga po kanina, yung sokatin po natin po ay nag-arrive po ng 8:15 po ng gabi. Kaya nga, regardless of the time, the same day pa rin yun. Kung talagang siniseryoso yung pag-conduct nyo ng scene of the crime operations, nakikita niyo yan. Tingnan mo, civilian pang nagpakita ng picture na ganyan. Ano masasabi na sa atin ngayon dyan? We are inefficient with our job. We are ineffective. Hindi natin nakita yan. Simple dugo yan, pero it says a lot. It says a lot. Yung dugo na yan. Kayo, so hindi nyo nakita. Your Honor, yun nga po yung naging check po ng aming team. Dinoble check po ng ating mga personnel po. Kung ano po yung mga possible na pwedeng makuleta sa crime scene. Pumunta ka ba? Dahil po, sir, sa Pumunta ka ba doon sa bangka? Yes sir po. Pumunta ka? Kasama po ako sir. So dapat nakita mo yan. But anyway, Mr. Chair. yeah, go ahead, Senator Risa. At yung sabi nyo nga po, yung dagong yan says a lot. At yung isang pinaka-sinesay niyan ay kung talagang sa tubig lang bumaril, dapat walang dugo sa bangka. Dapat walang dugo sa bangka kung sa tubig lang namaril. So ibig sabihin, nasa bangka pa lang sina Jemboy at Sunny Boy, may natamaan na. Kasi dumugo siya dyan eh. Yun lang. Sir Nicanor, meron pa po ba kayong gustong sabihin tungkol sa lahat-lahat ng itong nangyari? Yes po. Sige po, Sir Nicanor. Pero tapos pagbalik ni Chair, baka... Ay, sorry po talaga, sir. Nakikiramay po talaga kami. Yung pangyayari, sobrang pagkakawal na rin ako kay Jimmy. Yung araw na yun, oras na yun. Alam ko kagad may idea ako paano nangyari kay Jimmy yun. Alam ko may idea agad ako. Alam nyo, mga pulis, alam ko, biktima rin po kayo dito. Dahil ng maling impormasyon na tinanggap nyo, pero kailangan pag-isahan natin kung anong dapat natin pag-isahan dito. Dahil, alam ng Diyos, higit po sa lahat buhay. Diyos lang po tanging nakakaalam. Sino ang dapat? Ako, ang hangad ko lang po talaga dito. Hindi tayo magkakalaban. May labas lang namin yung puno, katotohanan. Dahil wala naman po kami lalaban sa osigado ko. Pera-pera lang, wala. Dahil kami nga po yung mga naghahanap buhay, na hinahanap pa namin yung kinabubuhay namin. Dahil mangingisda lang po kami. Manong Nick, Yes po, Your Honor. mali po yung sabihin mo na wala tayong panglaban. May gobyerno tayo, Yung nalalaman ako, po sa inyo. Yung piskalya natin na mag-prosecute ng kaso, hindi po yan babayaran. Hindi Your kayo Honor. kailangan maglabas ng pera. So, Your Honor, alam ko frustration mo. Mahirap din ako. Anak rin ako ng tricycle driver. Alam ko gaano kahirap ang buhay. Pero sa ngayon, wag baguhin natin yung ating paningin na porque mahirap tayo, wala na tayong pag-asa sa hustisya. May gobyerno po tayo na mag-alaga sa atin. Pabayaan natin sa piskalya yan. Sige lang, naintindihan kita. sa committee nyo, lang po nagpapasalamat ko dahil kaming mga binigyan niyo po kami ng pagkakataon para may suwalat namin kung anong tama, kung anong mali, kung anong totoo at kung ano po yung mga balagtot na pangangatiran. Yes, at kami po, Salamat po sa inyo. kami po ay nagpasalamat sa iyo na nagtiwala ka dito sa aming committee.
at ikaw ay dumulog sa aming imbitasyon. Nagpasalamat po kami sa iyo at nagtiwala ka. At least may tiwala ka pa rin sa gobyerno. Maraming salamat at nagtiwala ka. Thank you. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, Sir Nicanor, dagdagan ko lang yung sinabi, ano po. Actually, hindi sa inyo eh. Sa 6 po, sa 11, sa 2 team captain at assistant team leader, at yung 2 pong investigador. Kung sa 3 pagdinig hindi pa kayo naantig sa lahat ng mga tanong namin na gustong malaman ano ba talaga nangyari para makapagrekomenda ng hustisya para sa pamilya, pakinggan nyo na lang po yung sinabi ni Sir Nicanor na ang Diyos lang nakakaalam. Diyos ang nakakaalam ng lahat. At sana maantig kayo kahit sa luha niya. Luha din ng buong pamilya nila. Sabi niya, mga simpleng mangingisda sila. Sus Mariosep, siguro hindi po sila makatuntong dito sa kwarto sa Senado or kaya sa House. Sana merong isa sa 23 ninyo na magsabi ng totoo para naman bigyan ng hustisya si Sir Nicanor. Bigyan ng hustisya si Jemboy. Mr. Chair. At alam naman natin na kayong lahat dyan, hindi man kayo galing sa mayamang pamilya. Di ba? Mahirap din kayo. Galing kayo sa mahirap na pamilya. At ngayon, alam ko na problema kayo ngayon kung anong kasasapitan sa inyong career after this investigation. Alam ko nangangamba kayo. Paano nyo buhayin ang pamilya ninyo kapag kayo'y matanggal sa serbisyo? So ito, hindi ito laban ng mayaman at mahirap. Laban ito ng hustisya at inhustisya. Justice versus injustice, itong labanan na ito. Kaya tayo, pareho tayo mahirap. Kita niyo, hindi ba mangyari yan sa tatay ninyo? Hindi ba yan pwede mangyari sa kapatid ninyo? Yung kinasapitan nila ngayon? Mahirap lang ng pamilya natin, di ba? Pwede rin tayo maging biktima ng injustice sa pang-aabuso. Kaya sana, itong pagdinig na ito, you open your hearts. You open your hearts. Hirap. Kita mo kung gaano kahirap. Maging mahirap. At alam kong tayo ay lahat mahirap. Hindi kayo anak na mayaman. Otherwise, kung mayaman kayo, hindi kayo nagpulis. So huwag niyong kalimutan porque meron na kayong tsapa. Dapat yung tsapa ninyo, gamitin ninyo yan para makatulong sa mahirap. Hindi para mag-api ng mahirap. Yan ang papel natin dito sa mundo. Mapulis ka man o anong papel mo dito sa mundo, sa pagiging tao natin, dapat tayo ay Alright yan, naiyak na rin si Senator Bato sa pangyayari kay Jemboy. At sa bangka pa lang, tinira na yan sila ng mga pulis. Sana pananagutan dapat ang may kasalanan. At ito ay isang reaction video ni Rob Trip para sa ating pamahalaan. Dapat pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman dito sa batas natin. At maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig dito kay Rob Trip at antabayanan po natin ang mga pangyayari dito sa Rob News Live. At maraming salamat at keep safe and healthy sa inyong lahat and peace out.